guys, medyo nag-lag. I forgot pala, every meeting natin, I forgot to recap, every meeting natin i-record for documentation. So, okay. Okay, so balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Medyo ulitin ko na lang, no? Medyo feel ko magulo. Okay, so yung pang ano lang, pang clarification lang ulit. So yung FOB destination, yung ownership in transit belongs to seller. Okay, so seller should pay. Then yung FOB shipping point, owners in transit belongs to buyer. Buyer should pay. Then yung free prepaid is yung seller paid transportation cost. Then yung free collect, buyer paid transportation cost. Okay, si buyer magpipay. So, pagsamahin naman na natin sila. Okay? So, wait lang. Wait. Ready na. Okay. Okay, so yung kanina nga, paghati-hatiin natin. So, isasama natin yung seller should pay, then yung seller paid, okay? So, which means that is the FOB shipping, FOB destination, sa seller point of view muna tayo. FOB destination and yung prepaid, okay? So, FOB, D, at saka FP, ganun na lang, para no more confusions. So, tapos sa FOB shipping point naman, then yung free collect. So, wala namang problema doon, 'di ba? Kasi seller to seller and buyer to buyer. Okay? Kasi merong rule na the entity who owns the goods being shipped should pay for the shipping cost. Okay, maniwala ba 'yon? So, kung FOB destination and prepaid ang nasa tanong, yung ownership, yung may-ari ng goods, siya yung magbabayad ng shipping cost. Okay, same true with FOB shipping point and free collect. So, what if naman, if kung FOB destination na si seller ang magpipay, pero free collect na si buyer ang magpipay ng transaction. Okay? So, same true with FOB shipping point, si buyer ang magpipay, pero free prepaid na si seller naman ang magbabayad ng transportation cost. So, under the FOB shipping point and free prepaid, the buyer owns, okay, buyer, which means FOB shipping point. Buyer owns the goods being shipped, kung isi-ship, okay? Pero si seller na mismo yung nakapagbayad ng transportation cost. Okay, malinaw ba yon? Same true with FOB destination and free collect. Na si seller yung magbabayad ng si seller yung may ownership ng goods. Pero si buyer yung magpipay. Okay? Medyo confusing lang pero kung mga situationals na mga kailangan kasi may mga entries rin dyan minsan eh. So talagang titignan mo kung kailan yung date. Yung date talaga yung pinakamahalaga. Kung kailan siya na-receive, kailan siya shinip, ganon. Okay? So, next slide please. Okay. Ay, meron ka pala. Wait lang. Ay, wait lang kasi nag-drawing ako. Kita ba? Ay, lapit na siya. Baka makita. Ito na lang. Wait lang.
Ito na lang. Wait lang. Para mas makita nyo na lang yung drawing. Okay, wait lang. Ayan, kita ba? Kita. So, ito yung may kotse. So, parang ito si seller. Medyo inverse, pero sana mag-gets niyo. Seller, tapos dito isi-ship sa carrier. Okay? So, ito yung may hawak ng mga goods para isi-ship, okay? Isi-ship dito kay buyer. So, meaning, pag si seller nag-deliver ng goods, okay, to the carrier, to the shipment sa buyer. So, dito na to. Yung mapupuntang goods mo ay yung goods na masiship, mapupunta kay carrier. So, kung na kay carrier na, okay, ito na yung FOB shipping point. Meaning, sino na ba yun? Si buyer yung may si buyer na yung may ownership, okay? Pero pagdating dito, okay, sa buyer. Ay, mali, sorry. If the sale term is FOB shipping point dito sa carrying, ownership of the goods is transferred here. So, matatransfer na dito yung ownership, okay, sa carrier pa lang. If FOB shipping point. Then, pag dito naman, if the sale term is FOB destination, yung ownership over the goods is transferred. So, matatransfer na sa destination. Dito na kasi ma-receive na ni buyer yung mga goods. Okay? So, sana malinaw yun. Sige, Alvin. Okay, wait lang, Trisha. So, napansin ko is 5 minutes remaining na lang yung sa meeting natin and tutorials. So, wait lang. Gusto ko lang magbigay ng brief clarification dito. Gusto ko lang paalam, since introduction pa lang namin ito, hindi naman minamadali na ito na kagad. Expect nyo sa next meeting, i-clarify pa namin ito more. Kasi na-consume yung time kanina sa pag-overview, ganun. So, ang meaning ko nito is, hindi namin ina-expect na maintindihan nyo agad ngayon. Kasi gusto pa namin i-present sa inyo ng mas understandable in the next meeting, in the following. So, ito lang yung mga i-expect nyo na terms, i-expect nyo sa problems. So, gusto ko lang, okay lang bang i-conclude ko lang ito? I-clarify ko na. So, sa slide na to, ipinakita lang, ito yung mga makikita nyo sa problems. Ito yung account title na pwede nyong gamitin sa problems. Sa transportation cost, tulad sa sinabi ni Trisha, itong FOB destination, makikita nyo sa problem and freight prepaid. And gusto ko lang i-clarify yung sinabi niya, yung FOB destination, tapos freight collect, ganun-ganun. Yung sinabi ni Miss Trisha. Ang ibig niya sabihin dun is magkakaroon ng transaction na ganun, special accounting yun. And based sa sinabi niya din, meron tong separate entries. May separate entries itong mga sa transportation cost. Also, may separate treatment din sila. Katulad ng sabi ni Trisha na FOB destination and freight prepaid, anong mapapansin nyo? Seller. Ang ibig sabihin nun, yun yung karapat-dapat. Sila yung meant to be na magkasama. FOBD, tapos FP. So, yan yung mga normal accounting treatment. Ibig sabihin, tama. Tama yung ginawa nila. Pero, sakali na sinabi sa scenario ni Trisha na FOBD, tapos FC, freight collect, parang special accounting treatment na yon, ang mangyayari niyan, meron tayong entries din dyan. Both kay buyer's viewpoint, and kay seller. May sarili silang entry dyan. So, okay. Ms. Trisha, ituloy mo na lang itong, meron lang kaming pin repair na isang problem as an introduction. So, i-take notice nyo lang na baka mag-extend lang tayo ng ilang minutes, ma-introduce lang ito. And next meeting, hindi namin to i-proceed in advance. Babalikan ulit namin ito pero mas maayos na discussion. So,
tandaan nyo lang ito mga FOB destination, ganun. FOB shipping point, and i-discuss ulit namin. So, ito yung sa problem. So, Miss Blair, Okay, so ito yung ito yung exercise ganun sa merchandising operations. So okay. So on January 1, 2021, Bread Incorporated purchased goods from PB&J Corporation company amounting to 100,000 pesos with credit terms of 2 out of 10 and N out of 30. Okay? So on January 8, 2021, NABI paid for 1/2 of the goods purchased and remaining balance at January 30, 2021. Okay? So ito yung bread pala. Okay, so ito yung entry niya. Okay, so sa next slide. Wait lang, i-compute ko rin kasi di rin ako na. Okay. Okay, so dito, okay, January 1. January 1, nag-purchase ng goods from PB&J. So, ang entry is debit, purchases, and credit, accounts payable. Kasi naka-purchase siya. Kaya ay kailangang i-record. Pag magpa-purchase, magbebenta. Okay? So, yan, naka-record. Then, sa January 8 naman, nag-pay siya ng 1/2 of goods purchase. So, okay. So, yung nag-pay siya ng 1/2, so 100,000 divided by 2 is 50,000. Okay? So, yung purchase discount, okay. So, yung purchase discount, okay. So, okay ako ng auto. Okay, so, sa January 8, mapapansin nyo na nabayaran yung 1/2 ng goods purchase. Okay? So yung accounts payable is 50,000 kasi magbabayad tayo. Kaya kailangan bawasan yung accounts payable. So 1/2 yung binayad kaya 50,000. And credit is purchase discount which is 1,000 and yung cash is 49,000. So, paano nakuha yung 1,000 and yung 49? So, yung cash is, i-ano mo lang yung credit terms. Diba ang credit terms niya is 2? Then, kaya, ang magiging solution mo para sa cash na yun is 50,000 times 98%. So, babawasan mo lang ng 2 yung 100%. Okay? Ganun lagi yung tatandaan sa cash. So, yung purchase discount naman, paano nakuha yan? So, dito napapasok yung 50,000 times 2%. Okay? Kasi pasok rin naman siya sa okay, ito 10 days. Naka-account siya ng January 8 niya binayaran. So, pasok pa rin siya sa credit terms. Kaya, kailangan natin bawasan yung 2%. Okay, so sa purchase discount, dito nyo babawasan yung 50,000. Pwede ba mag-drawing dito? Wait lang. Yes, pwede mag-annotate. Hindi ako makapag-drawing. Wait lang. Okay, sige. I-take note nyo na lang. Okay? Sasabihin ko na lang. Pero expect na from the next lesson is may nakalagay ng solution. Medyo hindi lang nakapaganda. Okay? So, okay. So, ito, debit is accounts payable which is 50,000. Purchase discount, ano nakuha yung 1,000? 50,000 times 2%. So, may credit terms, yung 2%. Sa cash naman, kaya 49,000, yun yung nakuha yung 50,000 times 98%. Yung 98% nakuha sa credit terms. Yun yung ibabawas mo sa 100%. Okay? Kaya 98. So, yung remaining balance na babayaran, okay, dito na tayo sa January 30, 2021 na account. Yung
yung sabi niya dito is, and the remaining balance at 30%. So yung 50,000, babayaran niya sa January 30. Okay, so ang naka-account dito is accounts payable na 50,000, then credit cash is 50,000. Malino ba yun? Raise hand lang kung may clarification. Ay kung medyo naguguluhan kayo. Or thumbs up na lang pag clear na sa inyo. Okay, Miss Trisha, mag-interrupt lang ako sandali. Sige lang. Sorry yung about kasi sa problem na to, ako yung nag-device nito, ako yung gumawa, kaya dapat ako na lang yung nag-explain din kasi yung sa 1/2. So parang ang binigay lang dito is complex, pero hindi siya masyadong complex. More on scenario lang ito. Tawag dito yung sa 1/2 ganun. Kaya ito tong yung last na half paid niya hindi nabigyan ng purchase discount because it is lampas na sa condition na 10 days. So dapat above January 11, after January 11 wala nang discount yung mga yon. So kailan niya binayaran yung remaining balance? January 30. So sobrang layo na, wala siyang discount. However, if umabot pa rin naman siya sa terms, pero half paid ang ginawa niya, yung remaining balance, pari January 9, pasok pa din siya sa discount. However, hati-hati nga lang yung amount kasi half paid. So, example lang kasi yan sa mga tawag dito, sa merchandising na entries. Ibig sabihin, sasanayin namin kayo sa mga scenarios. Kuwari, paano if ganyan yung nangyari, what will be the entry, what will be the solution? So introduction lang namin yan kung paano natin i-approach. Yan lang ang gusto kong pakita dito. Hindi tayo agad papasok sa sobrang complex, pero yung concept ng pag-aaral natin dito parang ganyan. Bibigyan natin ng scenario na situation and matatackle natin yan dito sa mga transportation costs. Pero I'm very sorry to say na nag-extend kami. Sorry din na kumuha kami ng extra 6 minutes nyo. So, I will just end it here. And thank you, Trisha, for the presentations in these slides. For the You're welcome. I-discuss ulit namin ito next meeting. And I will give my own insight also kasi meron din mga sineshare sa amin dati nung first year na napaka-helpful, parang more on diskarte, parang witty na style, parang ganun. Mga process of elimination, idadagdag din namin. So parang hindi lang kami yung tawag doon yung masyadong book based, pero yung mga experience din na try namin. Katulad yung kay Trisha, napansin nyo, 98% ang sabi niya yung computation niya. Ibig sabihin parang shortcut na yun. Kasi 2% yung naalis sa 100%. So, pinadali lang yun para medyo kasi ako rin nung pinag-aaralan ko to, medyo nahirapan ako. So talagang naghanap ako ng solve lang ako ng solve para makakuha ng better shortcut para hindi na rin makalimutan. Okay, tama yung ganun. So mapapansin niyo, i-share din namin yung parang style namin, process of elimination, other ways of solving, i-share din namin. And through this concept, introduction lang ito. Ibig sabihin, scenarios tayo yung sakaling may question kayo na hindi nyo maitanong ganun, hindi pa nagka-come up. Pag may naisip kaming way para i-introduce sa inyo agad, parang ganyan pala pag half paid, kaya pala walang discount yung natira kasi above na siya sa condition ito yung credit. Ito credit period, ito discount. So yun. I-explain pa namin next meeting para hindi masayang yung time ngayon. And 8 minutes na consume namin, so need na natin i-conclude. And next meeting na rin to, ako na lang yung dito sa FOB. Dagdagan ko rin ng insight. So, dagdagan ko na lang rin ng ng mga activities yung about doon sa merchandising operations na. Okay, yan. Diyan. Okay, so next meeting, doon nyo na makikita yung standardized na meeting. Mapapansin nyo na doon. Unti-unti tayo magde-develop. And ito,
wag kayong masyadong ma-nervous dito kung sa parang complex naman siguro kung hindi nyo pa nakita ito. Parang more on, one half lang ang binayad, so one half lang ang i-entry mo, parang ganun. Ipapakita lang namin kung anong mangyayari kung half-half ang payment, tapos lumampas na sa discount period. So, paano natin i-account yun? So, ganyan. Walang discount, yung half na natira. So, more on that next meeting, and stop share ko na lang para ma-conclude na natin. I'm sorry, 9 minutes na. Pwedeng pa-open cam na lang kasi attendance din for last. And we will conclude the meeting for today. Okay, 5 more seconds. Tapos, okay lang pag hindi kayo naka-open cam kasi na-screenshot ko din yung name and pictures nyo. Nakakita rin. So, okay. So, if ready na kayo, pa-like sign na lang para, kasi pa nagka-countdown ako, yung para ready talaga lahat. Okay. Okay na. Okay. So 1, 2, 3, smile. Okay. I-save ko lang yung picture. And okay, so thank you very much. Nag-extend lang kami ng time. Sorry kasi masyado rin ako matagal nag-explain ng umpisa. Next meeting, more on accounting na naman tayo. Yung talagang, yun na. In-overview ko lang ngayon, hindi ko nasabi last time. So, thank you very much ulit. And introduction Thank lang you, yan. guys. Bibigyan pa Pag namin. may Alvin, may sabihin lang ako. Pag nahihiya kayong mag-approach dito sa Zoom, pwede rin naman kayong mag-PM, okay, sa Messenger if doon kayo comfortable. Tapos sasagutin rin naman namin. Okay? Sige. I-PM nyo, i-follow up nyo na lang yung question sa PM. Tapos pwede natin i-acknowledge dito. Kahit hindi na namin sabihin ko siya nag-PM. Para maaral. Okay, so thank you. And sorry for the 10 minutes. Next time, i-on time talaga namin. Thank you very much and see you next meeting. Have a nice day. Bye-bye. Thank you po. Thank you very much. Thank you. Okay.